Patay matapos hampasin umano na matigas na bagay ang batang 7 taong gulang sa Cotabato. At sa Negros Oriental naman, isang babae ang biglang sinaksak sa gitna ng kalsada. Ating saksihan. Naglalakad ang babaeng yan habang nakasunod sa kanyang isang lalaki. Maya-maya inundayan na ng saksak ang babae. Nakalakad pa ng ilang metro ang biktima hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Ang sospek umalis na parang walang nangyari. Isinugod sa ospital ang biktima pero wala nang buhay pagdating doon. Nangyari ang insidente sa bahagi ng Vilocsin at Real Street sa Dumaguete City kahapon. Ilang oras matapos ang insidente, naaresto ang sospek. Yung CCTV natin nakatulong para ma-identify natin yung suspect. And through that CCTV, we were able to coordinate, locate itong suspect. Ayon sa suspect, nagawa niya ang krimen dahil sa gutom. Humingi raw siya ng limos sa biktima para sana bumili ng pagkain pero hindi umano siya binigyan. Sabi ng pulisya, ilang beses nang nahuli ang suspect dahil sa paggamit ng solvent at pagnanakaw. Sa Taal, Batangas naman, makikita sa kuha ng CCTV ang paghinto ng motorsiklo na may 2 sakay. Pinagbabaril na pala noon si Barangay Chairman Erasmo Hernandez na nakaupo lang sa parking lot sa tapat ng barangay hall ng Barangay Poblasyon. Tama po talaga, lang pa sa ulo. Alin po ang tama niya, may tama pa sa sutan. Kakandidato raw sana sa Barangay and SK Elections 2023 si Hernandez. Tinitignan na ng pulisya ang lahat ng posibleng anggulo sa krimen. Bali mo, baka meron naman ito sa hindi sa pagtakbo or may personal siyang problema na yun po yung ating ginagawa sa ngayon. Ayon sa mga kasamahan sa barangay at pamilya ni Hernandez, walang nakakaaway ang biktima. Hiling nila, hustisya. Palaisipan na kung bakit. Wala naman nung natatanggap ng death threat. Patuloy ang investigasyon. Patay naman ng matagpuan sa damuhang bahagi ng Matalam, Cotabato ang isang grade 2 student na edad 7. Ayon sa pulisya, hinampas ng matigas na bagay ang ulo ng bata. Wala rin siyang saplot pang ibaba ng matagpuan nung nakaraang Martes. Base sa investigasyon, ipinakisuyo ng ama ng bata sa isang alias dyan ang anak para ihatid sa paaralan pero hindi nakapasok ang bata at hindi rin nakauwi sa kanila. Itinuring na suspect si alias dyan na naaresto rin kalaunan ng pulisya. Maharap sa kasong rape with homicide ang suspect na hindi nagbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.